Okay, magandang umaga sa inyo lahat, guys. So, magandang umaga po. So, since na mamaya may ginagawa lang po ako, so, konting discussion po tayo is all about the chart of the complex number. Sama na pa yung real numbers. Okay, search muna natin doon sa Google. Okay, so punta tayo doon sa files, guys. Kung narinig niyo ako. So, desktop. Asa na ba yun? So, ay, hindi makita. Hindi masyado makita yung picture. Yaka, paano to? Kailangan naka-thumbnails to eh. Sandali lang. View natin. Kailangan naka-thumbnails to eh. Okay, paano natin malalaman yung desktop nito? Complex number po tayo, guys. Ano ibig sabihin nun? Okay. Yan, guys. Kung titignan natin, so ito na yun. I-reset natin to. Ay, butik. Okay, paano na natin i-ano to? Hindi ko to i-adjust, mahirap eh. Hindi ko to mahawakan, so ganito na lang. Konting background muna tayo, guys, kung ano yung complex number. So, isa-search natin sa Google. So, malalaman natin yung mga chart nito. So, ibig sabihin, guys, kung nanonood lang kayo, wait lang. Hi po, hi ate. Nawala yung live eh. Teka, para malaman natin. Wala kasi yung mga, views nito. Nawala. So, paano tayo magko-commit nito, guys? Settings po tayo, guys. Wait lang. Ayusin ko muna tong setting na to. Hindi makita yung mga comments eh. Kailangan yung mga comments, siya. Na-studio kasi to. Nawala yung mga comments. Yun lang. Sige, hayaan mo na para mabasa natin mga comments natin. Okay. Wala tayo magagawa sa 1 viewers lang po, guys. Paano to? Hindi makita ang viewers dito. Nagmamadali kasi ako eh. Madali na ako. Nawala kasi yung yung comment eh. Hindi ko makita. Sige, ulitin natin yan. Wala yung mga comments, no? Hindi ko lang makita. Okay, paano natin malalaman yan, guys? Ito kasi, guys, ito yung complex number natin. So, kung iaano natin to, so, babalikan natin mga chart, yung mga pinakamababa, which is the natural number, o yung tinatawag na positive number. Ano ibig sabihin nun? Ito yung natural, hindi pa siya kasama yung whole number. So, let's example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and etc. Okay? So, papunta tayo sa whole number, kasama na po yung 0. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, and so far. Ilang. Ito pinag-uusapan, integers. Pag integers po yan, let's say negative 1, kasama na po yung positive positive 1 or 1, 2, 3. Ang tanong, yung 0 po ay kasama na po yan sa integers. Kasi, ang problema dito, sa pag-writing po ng mga sign about sa 0, minsan kasi, to the point na nagko-confuse po tayo. So, hindi na to sinusulat yung positive 0, tsaka negative 0. So, it means, wala na po to. So, kasama na po siya sa integers, yung 0. Yan ang tinatawag na neutral
integers. Yan yung sinabi sa akin ni integers. Yan yung sinabi sa akin ni Christian or COD po. Hindi na magkaasi yan. Ay, magbura. Sadi lang. Sayang lang talaga yung effort yung mga comments, no? Ipita-download ko yung sa YouTube, kayo mag-alala. So, integers. Ay, hala. Nawala yung filter pen. Oh. Teka lang, ha? Yan. So, integers. Nawala yung kanyang sulat. Magpasensya mo na. So, integers po yan. So, it means, pag ganyan, guys, neutral integers ang tawag doon kapag ang value is 0. Kasi hindi na kailangan sulatan yung sign, which is the positive and negative. Yun lang. Natanda na, neutral na integers po kasi ang 0. Okay? Ito, mas matindi, rational numbers. Pag sinabi rational number, so, dito form of the fractions. Kaya lang, sinasabi ko sa iyo, kapag ang A over B natin, ay exact na exact siya. For example, 6 over 7, kasi rational number po siya. So, kailangan yung sagot niya will be the fraction. Yung 0.25 po kasi yan, part po siya ng rational. Bakit? Kasi, pag kinumbert mo siya into fraction, yung negative 0.25 or 25 hundredths. Let's say, mga example, let's say 25 over 100. Pag dinivide na po siya, so magiging ano na po siya, ang hirap talaga mag-lowest term nito. So, 25 times 4. Let's say 20. So, ano na po siya? So, 100. So, magiging sagot yung will be the 1/4, di ba? So, rational number po kasi ang negative 0.25 or 25 hundredths. So, ang katumbas doon, so, will be the, ano na siya, will be the negative 1/4 na po yan. So, part po siya ng rational number. Kahit may negative po yan, part po siya ng rational number. Kasi naka-fraction po siya. Pero na lang po pag irrational. Kasi pag irrational po siya, hindi po siya mag-exact kapag ang A over B natin. For example, square root of 10, irrational number po siya kasi ang mangyayari yung decimal number natin, so will be the wala siyang katapusan kasi tuloy-tuloy na po yan. Yung halimbawa, yung pi natin, di ba yung value of pi natin which is the 3.14 and so far kasi walang tigil yan, tuloy-tuloy na po yan kasi infinite na po yan, ang digit na yan, okay? Yung negative square root of 8, irrational number yan. So, to be exact of the decimal number is walang katapusan. So, hindi po siya mag-exact kapag ang part natin is A over B. Sa rational po kasi, exact of the form of the A over B kasi naka-fraction po siya. Okay? Ito po yung real numbers kasi pinagsama na po yung real numbers, irrational, rational integers, whole number, and natural number. Yun na po. Sama na po yan. At huwag kakalimutan ng imaginary number. Kapag ang imaginary number, let's say, kapag nakakita ka ng small letter I like this, so part po siya ng negative 1. Kasi sabi nga nila, kapag square of the any negative numbers will be the imaginary. So, for example, is 2. Square root of negative 2 will be the I square root of 2. Yun lang yun. Kapag may imaginary pero may purpose square. So, for example, square root of negative 4. So, will be the 2i na lang. So, 2i sa ibang libro or sa ibang libro kasi, misa kasi, mas inuunang i kaysa sa 2. So, mas may 2i na lang. So, yun lang. So, basahin natin mga comments. Nawala yata mga online yet. Bumabalik na. Nawala na yata mga online. Hindi natin mababalik to kasi wala yata na magko-comments, 'di ba? Kasi wala kasi mga comments dito eh. Kaya pinatay. Kaya nagmamadali kasi ako kasi mamaya may ginagawa naman kasi ako. Introduction po tayo ng complex number. Kasi sa susunod naman yung mga concept niya yung complex number. Kasi complicated naman po siya. Okay? Hila. Sa pag pinagsama mo yung pure or imaginary and real numbers, yun yung tinatawag ng complex number. Okay? Yun na lang. So, punta tayo do sa
concept ng complex number. So, dito muna tayo. So, punta tayo doon sa files. Ito po yung rational number. So, ito po yung rational number, guys, ha. Binanggit ko naman yung sa inyo kanina, ha. A rational number is any number that can be expressed in the form a over b, where a and b are integers. Whole numbers and b is not equal to 0. Kapag yung b mo is equal to 0, undefined na po yan. Okay? So, ito po yung mga example of the rational number. So, pwede po yung sa terminating decimal, kasi tumitigil po siya. So, 16 over 5, part to part po siya ng rational number. Integers, kasi akala nila integers lang. Yun lang pala, kasama pala siya sa rational number, yung negative 7. Bakit? Kasi, pag over 1 po kasi, understood naman po yung over 1 na hindi na kailang isulat pa. So, part po siya ng rational number kapag ang given is negative 7. Hindi lang integers lang. Okay? Kasi, sabi nga nila, pwede ka makagawa ng fraction part kapag rational number na siya. Yun lang. Repeating decimal, pasok na pasok yan. Akala nila kasi kapag irrational number, medyo nakakalito naman. Yung square root of 2, hindi po siya may exact kapag yung a over b natin. Ito, alam ko repeating decimals po siya, wala siyang tigil, pero pag kinonvert mo siya into fraction, nasasakto naman siya. So, 1 over 3 po tayo, okay? Fraction and mixed number, part po siya ng rational number. Kasi may whole number ka pa, may fraction ka pa. Ganun lang. Yun lang yan. Okay, gets? So, ano pa ba? Tingnan natin. Ay, ulit-ulit naman tayo. So, concept yung... Ayan, ito yung sinasabi ko sa iyo, definition of rational number. The ratio of two integers can be expressed as a fraction. Ito na po yung example lang. A whole number or decimal. Example of rational number. Kapag ang rational number a over b, where b is not equal to 0. Ito yung example. 0.5, pag kinonvert mo siya into fraction, 1 half na po siya. Kasi part po siya ng rational number kapag ang given nito is 0.5 or 5/10. 1/4 rational po yan. Kasi a over b yun, di ba? Yung 10. Akala nila yung 10 is whole number, hindi. So, part po siya ng rational number yung 10. Kasi 10 over 1 kasi fraction na po yan. Okay? Ganun lang yun. Tignan natin mga viewers natin. Guys, wala yata nag-o-online na yon. Hayaan mo na. Ida-download na natin doon sa YouTube, kaya mag-alala. Okay, punta tayo doon sa, natin. Medyo pinapawisan na ako. So, punta tayo doon sa Google. Introduction lang naman po tayo. So, yan. So, i-google natin para sigurado tayo. So, complex number. So, ano yung ibig sabihin ng complex number? I'm sorry. Nagpapawisan na kasi ako. Ang init eh. Kasi tag-init na. Introduction po tayo kasi sa susunod yung mga explanation. So, ito yung, pag binasa mo sa Google, a complex number is any number that can be written in the form z is equal to a plus bi. Z is equal to a plus b. I, where a is the call of real part and bi is the imaginary part. Kung makikita mo yung graph, makikita natin yung graph, mamaya na lang po. The complex number c is equal to a plus bi, z is equal to a plus bi is said to be written in real imaginary form. The imaginary unit is I is defined to be I is equal to square root of negative 1. So, ito na po yung definition for the complex number. Kung makikita mo sa graph, teka lang. Ito yung graph for the complex number. Ang hirap na i-download eh. So, teka lang. Yan, ito na lang. Hala. Kung punta tayo doon sa Wikipedia, makikita natin. Para sigurado tayo. Ito yung complex number. Wikipedia po tayo ha. Pero sinasabi sa Wikipedia talaga, plagiarize po kaya. Ito eh. Kung makikita mo doon sa complex number, ito po imaginary kapag yung B natin. Kukonect mo siya, Z is represent the complex number. Kapag ang A natin, sinasabi nila, real number po siya. Kapag yung B natin, let's say B, I, is imaginary part. Pag pinagsama mo siya, pag nagagraph ka,
ito yung magiging itsura niya. So, will be the connected of the plot in the point. Kapag ang A natin, yung X coordinate natin, real number po talaga. Kapag yung Y coordinate natin, is the B is the imaginary. Makikita natin sa graph natin. Ganito yung magiging itsura niya. Kung makikita mo talaga sa libro, or kaya sa resources na yun, okay? Ganun lang. Teka lang, wait lang. Ito yung sinasabi ko yung complex number. Kung makikita may mga itsura, ayun sinasabi ko sa inyo. Hindi lang po yung magiging negative. Hindi lang po magiging positive. Meron tutupoy kapag yung, let's say, yung mga real numbers is the X coordinate number line. Yan kasi yung nakalagay sa definition ng complex number. Yung y-axis natin, dapat naka-imaginary. Ganun lang, naka-imaginary yan. Lang yan. Kasi medyo confusion po kasi yung pag ganyan eh. Para mali ata to. Hindi to eh. Hanapin ko nga yung sources to. Teka, wait lang. Balik po tayo. Alam ko may graph nito eh. Ganun lang, introduction po tayo kasi baka sa susunod na lang po yung mga explanation. Alam ko meron ako graph nitong sa sa complex number. Sandali lang. Coordinates po tayo para makita naman, di ba? Medyo may ginagawa kasi ako, busy ako eh. Lang yun eh. Ito makikita mo? Okay. So, kung ano na natin siya, real axis po siya. Alam ko, madali lang po siya i-plot in the point. Kung natin, i-demonstrate natin. Kung makikita mo, para ganyan. So, tayo. So, ipapaliwanag ko sa iyo o bakit. So, ito po yung imaginary axis natin. Yung y-axis natin, di ba? So, i-write natin as y. Papaliwanag natin. I'm sorry. So, ito po yung y-axis natin, yung mimistulan siyang imaginary. Kaya nga imaginary eh. Yan ang sinasabi ko sa definition ng complex number. Pwede naman 0, I, 2i, 3i, 4i, 5i. Ito po yung mga real axis, yung real number. For example, hindi lang po yung mga whole number na nakalagay dyan. Misa kasi, may nakalagay na po yung mga irrational, whole number, irrational, rational, natural, kahit alin real numbers. Ito po yung example, 3 plus 4i. Pag granap mo to, mauuna muna yung ordered per x and y daw. X, y. Yun yung magiging coordinate natin. Yung value of x, kaya mauna, di ba? Di ba 3 ang given? Ito yung 3. Ano katapat ng natin, yung value of y natin? 4i. Ito yung 4i, di ba? Pag inano mo sa kamay mo, let's say itong nagdi-distinct, para sa mga elliptical illusion, kapag yung katapatan ng 3 sa katapatan ng value of y natin, which is the 4i, pag kinonect mo siya, ito yung magiging itsura niya. So, ganun lang talaga mag-plot in the point. Ganun lang, parang siyang pa-L. Okay? Ganun lang. Sa parang discrete, ganun lang yan. Para ganito, kayo nang bahala mag-graph yan. Ganun lang itsura for the 3 plus 4i. I-connect lang po siya. At huwag niyong iwawala kapag yung i-connect mo siya sa dot mo, doon papunta doon sa origin natin. Ganun lang kasimple ang complex number. Ganun lang. Barayin natin to ha. Introduction pa lang yan ha. Ganun lang. Hindi ko naman pwede ipapanood lang yan sa YouTube kasi baka bawal. May lecture po yan. Maraming nagpo-post yan sa YouTube. Pero kayo na bahala mag-research. Introduction po tayo guys. Ay, hello po Engineer K. Hi. Nawala yata. Aga kasi ako Ito. Hi. So, sa viewers natin dalawa lang. Sa 40 viewers is the 40. Okay lang naman, introduction lang naman. May nag-comment. Hindi ko masyado makita yung mga comment eh. May nag-comment, hindi ko na lang makita. Yan lang. So, yan that's it. Dila. Tapos na yan yung introduction ng complex number. Ang graph nito, ganun lang kasimple. Naka-ano na siya, naka-connected siya. Tapos minsan kasi, yung kinonect mo, i-connect lang po siya doon sa may origin para pag ganito itsura. Yun lang. Ganun lang kasimple. Kung nagtatanong kayo in advance,
Manood kayo sa YouTube, marami nagpo-post yan about sa rational number. Ay, sa complex number. Okay? Nagkamali ako. So, ito pa yung tutorial. O, yan. Kasi complicated kasi ang complex number, di ba? Hila. So, yan. Natapos na natin yung live. Kasi mamaya, may ginagawa na naman po ako. So, pasalamat ako sa nagbibigay ako ng pagkakataon ng mag-tutorial. Yan lang. So kailangan ko lang talaga magbabay. Kasi may ginagawa lang talaga ako. So, see you on the next math tutorial sa next day. Baka pag hindi next day, baka busy ako. Okay? Ingat kayo at magandang umaga po sa inyo lahat. Mag-aral na mabuti. Kailangan ko na talaga magtrabaho. Mapapagalitan yung nanay ko. Sige. Sira kasi ang camera kasi naayos pa. So, see you on the next tutorial. Yun lang. Kailangan ko lang talaga magtrabaho. So, ingat kayo at mag-aral mabuti. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bye-bye po. Yun lang.